بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag na aklat na Fadlul Islam na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So katulad pa rin pagpapatuloy ng Imam na napaliwanag natin tatlong aya, Surah Al-Ma'idah at yung dalawa pang surah na ipaliwanag natin. Nagpatuloy ang Imam rahimahullah sa pagpapaliwanag ng ibinigay niya sa ating bab Fadlul Islam na sa hadith sa Sahih Al-Bukhari na nabanggit nga rito pisahi wa pisahi. Ang ibig sabihin dito ay sa Sahih Al-Bukhari. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal matalukum wa matalu ahli kitabain kamatali rajulin ista'jara ajra faqala man ya'malu li min qudwatin ila nisbin nahar wa ala qirat fa'amilat al-yahudu wa thumma qala man ya'malu li min nisbi an-nahar ila salatil asr ala qirat fa'amilat an-nasara thumma qala man ya'malu li min al-asr ila an tagiba ash-shams ala qiratain. Kanina puro qirat, dito naman qiratain. Fa antum hum pagadibat al-yahudu wan nasara wa qalu ma lana aktaru amalan wa aqallu ajra. Qal hal naqastukum min haqqikum syai'a qalu la. Qal padalika padli utihi man asya. So dito sa hadith na ito nabanggit sa atin sa Bukhari ang padila o superiority ng Islam ng huling ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung tingnan natin ito, siya Imam Al-Bukhari, itong hadith na ito ay nilagay niya sa kanyang bab o bawaba sa kanyang bab sa padila ng Quran. Superiority ng Quran. Na kung titingnan natin mismo sa hadith, hindi nabanggit dito ang Quran. Kaya lang, ito ang mga tak o pangunawa ng mga ulama natin, lalo ng mga ulama ng hadith o ulama ng Islam, na ang nilalagay nilang title, Fadlul Islam. Si Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, nilagay niya rito Fadlul Islam. Si Imam Al-Bukhari, nilagay naman niya Fadlul Quran. Sa mga title na binibigay sa atin, kaya ang pag-intindi, halimbawa, pupunta tayo sa hadith sa Sahih Al-Bukhari, sa Sahih Muslim, sa Tirmidhi, sa Ibn Majah. Ang pag-intindi ng hadith, kung ano ang nilagay na title ng mga sumulat ng aklat, kailangan mag-focus sa title o sa tarjama. Dahil sa title na nilalagay nila, nandun ang pag-intindi ng hadith. Nandun ang pag-intindi ng hadith. Dito si Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, nilagay niya sa ating title dito, Fadlul Islam. Pagkatapos binigay niya sa atin itong hadith na ito. Binigay niya sa atin hadith na ito. Na ang superiority ng ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang napakalayo doon sa mga naunang mga ummah. Na ang ummah ng mga unang propeta, si Prophet Musa alayhi salam, si Prophet Isa ibn Maryam alayhi salam, ay hindi katulad ng gantimpala o ng reward ng ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit dito sa una, sa mga Yahud, kirat ang gantimpala. At ang napakahaba ng panahon nila. Sumunod na ummah ay ang mga Nasara, follower na Prophet Isa ibn Maryam, magmula naman ng Duhur hanggang Aser. Pero ang reward yan ay kirat. At magmula sa Duhur at Aser, mahaba din ang oras. Pero sa ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magmula sa Aser hanggang Ghurub Asyams o paglubog ng araw, ilan lang ang pero ang reward ay kiratain. 2 kirat. So kaya yan ang isa sa mga nakita natin ditong padila o superiority ng ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kahit konti lamang ang panahon nila, napakalaki ng kanilang reward. So kaya sabi dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, qala matalukum matali ahlul kitab. Ang kahalintulad nyo ay katulad ng ahlul kitabain. Ang tinutukoy ditong kitabain ay sino?
Yahud wa Nasara. Dalawang kitab at tinutukoy. Kitabin, ito ay mutanna, dalawang kitab at tinutukoy. Ang Taura at saka Injil. Ang Taura at saka Injil. At ang tinutukoy dito, Yahud wa Nasara. Kamatali rajulin ista'jara ajra. Katulad ng isang lalaki na siya ay umupa ng isang manggagawa o isang worker, pakala man ya'malu li min gudwatin ila nisbin nahar. Sino ang magtatrabaho sa akin? Min gudwa, ang ibig sabihin dito na salitang gudwa ay subo o sabah. At ang tinatukoy dito ay magmula ng pajar. Nagmula sa pajar. Ila nisbi an nahar. Hanggang sa kalahatian ng araw, ang tinutukoy dito ay hanggang duhur sa tanghali. Hanggang sa tanghali. So kaya ang unang grupo na tinutukoy dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay napakahaba ng kanilang time. Halimbawa sabihin natin, magmula sa pajar hanggang duhur, ito ay napakahaba. Ay nga ngayon, ang pajar ngayon, 5 o'clock. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 oras. 7 oras. At ala kirat, sabi dito, ang reward lamang ay kirat. Ang reward ay kirat. Ito ay paamalat al-Yahudu tumbakal at ang tinutukoy dito na mga umma na binigay sa atin ay example ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahabang ibada o mahabang ibada ang ginagawa nila, pero ang reward ay kukunti lamang. Kukunti lamang. Sabi dito, ang mga Yahud gumawa o nagtrabaho ang mga Yahud. Tumakal man ya'malu li min nisbi an-nahar ila salatil asr ala kirat. Kung sino naman ang gagawa o magtatrabaho para sa akin, magmula sa kalahati ng araw o ng nahar, magmula sa duhur hanggang sala ng aser. So, magmula duhur ngayon, 1, 2, 3, hanggang 4, sabi natin, o 3.5 o 4 hours. Ila salatul aser, ala kirat, paamilat an nasara. Tinutukod naman dito ay umanang ni Prophet Isa ibn Maryam alayhi salam. Tumakal man ya'malu li min al-aser ila ang tagiba asyams ala kiratain. Sino naman ang magtatrabaho, sabi rito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magmula sa aser hanggang paglubog ng araw, sabi nga, ila ang tagiba asyams ala kiratain. At ang kanyang reward ay double. So magmula sa aser, sabi natin, 5, 6, 2 oras lang. 2 oras lang ang sa mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang reward nila double. Double ang reward nila, kiratain. Kaya ang dito, ang padila ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang napakalaki ng reward ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit kukunti lamang ka ng panahon. At sa ating panahon, hindi katulad ng may mga naunang mga umma na binigyan sila ng mahabang buhay. Mahabang buhay, hindi katulad ng Propeta na banggit sa atin yung 60, nabanggit sa hadith, di ba? 60 at may susobra dyan, pero pinakamaan ng 100, sabi natin. Mapalad na yung umabot sa ganyan, pero siya ay talagang matanda na, mahina na. So dito ang tinutukoy sa ating padila ng Islam, unang-una na ang reward na pinagkaloob sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakalaki. Unang-una ang Quran. Unang-una ang Islam, ang ating din mismo. Ang ating din na pinagkaloob sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, talagang siya ay superior sa lahat ng mga din. At pagkatapos sa aklat na pinadala sa atin, napakaraming pawaid, detalyado lahat ang Quran. Detalyado lahat ang Quran. At sa Quran na yan, bawat letra na babasahin natin, bawat letter, may reward kaagad tayo. Isa sa padila ng Quran o superiority ng Quran ay bawat kiraa natin, meron tayong nakukuhang reward. Pagkatapos sa Quran, nabanggit lahat ang amalus salih na superiority ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu at piniliwanag ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, sabihin natin, kapag ang pinag-uusapan ay zaman, maraming ipinagkaloob ang Allah subhanahu wa ta'ala na malaking gantimpala pero kahit kunti lamang ang panahon. Halimbawa, sabihin natin ang buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan, napakalaki ng reward ng buwan ng Ramadan. Lalo sa buwan ng Ramadan, mayroon pang isang araw na talagang special na pinagkaloob sa mga mu'min, ang Laylatul Qadar.
Ang Laylatul Qadar, equivalent siya ng mahigit 80 years. Khairun min alfi shahr. Ibig sabihin, napakalaki talaga ng reward ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga umma na nakalipas, wala silang katulad ng Laylatul Qadar. Talaga sila ay nag-ibada o gumawa ng kabutihan sa loob ng 80 years. Pero hindi na nakuha ang reward na nakakamit ng mga follower ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa huling panahon, katulad natin. At ang Laylatul Qadar ito hanggang Yaum al-Qiyamah, magmula nang i-reveal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito hanggang Yaum al-Qiyamah. Kaya ano ang padila na tinutukoy natin dito? Kapag dumarating ang mga awqat o zaman na special na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan talaga wag nating sasayangin. Wag nating sasayang. Wag natin ito papalampasin. Kasi hindi natin alam kung sa susunod na panahon naabutan pa natin yan. Hindi natin alam kung sa susunod na Ramadan kasama pa ba tayo sa magkakaroon ng pagkakataon na tumayo o para makamit natin ang reward ng Laylatul Qadar. Pagkatapos, paglipas niyan, nandiyan na naman yung time ng Hajj. Time ng Hajj. Doon sa mag-Hajj, doon sa mga taong pinahintulutan, pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kakayahan na mag-Hajj. So sila ay ang Hajj al-Mabrur, walang ibang gantimpala maliban sa Jannah. At kung sino man ang mag-Hajj, siya ay babalik na parang bagong silang nasanggot. Napakalaki ng gantimpala na nabanggit sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang bukod sa Hajj, no, sa mga tao nag-Hajj. Ang mga hindi nag-Hajj, meron naman tayong yung 10 araw ng Dhul-Hijjah. 10 araw ng Dhul-Hijjah na lahat ng anumang uri ng amalus saleh. 10 araw ng Dhul-Hijjah ay talagang napakalaki ng reward. Mas higit pa sa jihad na nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas higit pa sa jihad, maliban lamang doon sa tao na talagang siya ay lumabas para mag-jihad at hindi na siya nakabalik. Siya ay namatay at yung kanyang dala-dala niyang kayamanan o kagamitan ay hindi na nakabalik. Pagkatapos, iba pang mga awqat at saka saman, halimbawa, Qiyamul Layl, bukod pa sa mga obligatory, Qiyamul Layl, at ang pagpunta sa Masjid al-Haram, pagpunta sa Masjid al-Nabawi, sa Masjid al-Aqsa, napakaraming mga gantimpala na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nabanggit sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aayuno ng Arafah, binubura ang ilang taong kasalanan, Asyura, at iba pang mga padila ng mga ibada na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bigsi lamang na panahon. May nabanggit nga sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may isang lalaki na siya ay tumayo. Buong buhay niya talaga ay tumayo siya ng halos 80 taon. Halos 80 taon. Meron din isang lalaki na talagang siya ay nagribat. Siya ay nagbantay sa digmaan ng mahabang panahon. Ng mahabang panahon. Pero ang Propeta Muhammad, ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad na nabanggit nga rito na napakalaki ng ating reward, kiratain. Paantum hum, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ay kayo. Paantum hum, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy niya rito ay kayo. Kung pasinin natin dito sa hadith na ito, sabi natin ang din na tinutukoy natin Islam. Bakit binanggit dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudo wan Nasara? Nabanggitin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kitab Yahud wan Nasara. Ito ay lakab. Ang din talaga ng lahat ng mga ambiya at mga follower ng mga ambiya ay Islam. Alam natin lahat yan. Prophet Ibrahim, nabanggit lahat at ang lahat na maangkan ni Prophet Ibrahim ay Muslim. Islam ang kalang din. Kaya lang dito, sabi nga natin, yan ay katawagan na kasi yung mga tao na, halimbawa sabi natin na dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawag nila sa kanilang sarili ay Yahud. Tinatawag nila o kaya Nasara upang ipaalam na ang mga follower ng mga naunang propeta, kapag sila ay pumasok sa Islam, tinatanggap.
Halimbawa sa atin, minsan ang lakab o katawagan sa mga follower ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umma al-Muhammadiyah, di ba? Pero hindi yun ang din natin Islam. So kaya ito, ginagamit dito sa Quran, hindi ito confusion o ano na, ibig sabihin, ang din nila, ang tinutukoy dito ay yung katawagan sa kanila, sa kanilang umma. Sa kanilang umma. Paantumhum, pagadiba al-Yahudu wa Nasara, ibig sabihin, dahil sa kanilang narinig sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggitin ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nagalit, sabi, pagadiba al-Yahudu wa Nasara, waqalu, at sinabi na, wala na aktaru amala. Kaming mga Yahud, saka mga Nasara, kami, na follower ni Prophet Musa, saka ni Prophet Isa, na inabutan lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabi nga nila, kami ay mas marami kaming ginawa. Mahaba ang aming panahon. Mas marami kaming ginawa. Wa aqalu ajra. At kukunti lamang ang aming reward. Qal, hal naqastukum min haqqikum shay'a. So, tinanong sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ba ay meron bang nakis o pagkukulang ang inyong karapatan, ang inyong gantimpala? Ang ibig sabihin doon ng haqqikum, ang inyong gantimpala, meron bang kulang? Pagkukulang ang ibig sabihin, hindi ba just ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, just ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, ang binibigay na gantimpala doon sa mga huling nation, ito ay padila, hindi ito ay honor, karangalan. Kumbaga sa bonus, karangalan. Pero kung talagang hindi bibigyan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung anong ginawa mo, yun talaga ibibigay sa'yo. Pero ito nga ay tinatawag natin dahil sa karangalan na pinagkaloob sa huling propeta at sa kanyang umma, binigyan sila ng extra na gantimpala. So sumagot ang makalo, hindi kami binigyan ng hindi nakamit namin ang aming karapatan. Paano ginawa namin, yun talaga ang gantimpala na matatanggap namin. Padalika padli yu'tihi man asya. Masabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padalika, ito ang ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karangalan o ng superiority o karangalan kung sino man ang kanyang naisin. Kung sino man ang kanyang naisin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nasa kanya ang desisyon. Siya ang masusunod kung sino gusto niyang pagkalooban ng malaking gantimpala. Halimbawa, ang mga sahaba, ang mga tabi'in, iba ang gantimpala talaga. At sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapasama sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may mga tao ngayon na naghahangad na sana doon ako nabuhay sa panahon na yun upang makamit ko ang malaking reward. Pero alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng bawat tao na kung sino man ang darating na tao, alam niya ang nilalaman ng kanilang damdamin o pagsunod sa Islam. So kaya dito, padalika, padli u'tihi man asya. So lahat ng pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang pagkakaloob sa atin ng huling sugo, ang pagpili para sa atin ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay padila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga ayat sa Quran, may mga surah sa Quran na pinupuri ang pagpupuri, papasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapadala ng sugo, pagpapadala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang pagpapadala ng din ng Islam. Ang pagpapadala at ang pagpili sa atin ng din ng Islam, ng Islam na ito na pinadala sa atin, Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kumpleto na. Wala na talaga tayong hahanapin, walang anumang kulang. Kaya tingnan nyo, halimbawa sabihin natin ngayon, lahat ng kailangan natin sa bawat na panahon, bawat okasyon, may mga ayat sa Quran. At pinaliwanag pa ng husto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa ngayon, nung nakalipas na mga araw, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binabastos, nilalait, may mga ayat sa Quran. May mga ayat sa Quran na ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi na, ako ang maangalaga sa kanya. Sapat na ako para sa kanya doon sa mga taong nalalait at nangahabak sa propeta. Hindi kayo kailangan. Ang kailangan natin ay isabuhay natin ang Islam. Ang kailangan sa atin, Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik tayo sa ating din, mag-review tayo sa ating din, at isabuhay natin ang ating Islam. Yan ang pagtulong natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isabuhay natin ang kanyang sunnah, i-convey natin ang Islam sa tamang pamamaraan.
At kaya ngayon nakita natin, alhamdulillah, meron yung Malaysia, nagpadala sila ng mga libro. Kung ano ang biography ng propeta. Yan ay magandang pamaraan. Pero yung magrarally tayo, maggagawa tayo ng mga litrato, susunugin natin yung ano, yan ay hindi katuruan ng Islam. Maling pamamaraan ng pagganti. Hindi yan ang pamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagastos pa tayo, susunugin yung litrato, magpapagawa tayo ng litrato para sunugin. Mas gagawa tayo ng mga litrato ng aso, ng baboy, ng donkey, ng ano. Hindi yan ang pamaraan sa Islam. Ang pamaraan ng propeta ay makatarungan at hikma, magandang pagbabalik. Ano ang magandang pagbalik yan? Ipaalam natin sa kanila kung sino ang ating Rasul. Pakilala natin kung sino ang sugo na pinadala sa atin at pinadala sa kanila. Ipaalam natin ang Islam, ipakilala natin Allah subhanahu wa ta'ala na una-una sa lahat. Una-una sa lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang talaga ipagtanggol natin ang kanyang tauhid. Na wag haluan ng shirk ang kanyang katuruan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang kanyang pinaglaban. Ang pinaglaban ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maging dakila ang Islam, pinaglaban niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinisiraan ng mga tao. Ginagawa lang isang nilikha lamang. Sinabi lang may anak, pinanganak, namatay. Sabi nila isang bato, yan ay talagang hindi pinahintulutan, hindi tinanggap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kanilang paniniwala niya, katuruan nila na yan. Hanggang umabot sila sa digmaan. So kaya ang pagpapadala sa atin ng sugo, ng Islam, ng Quran, ito ay napakalaking karangalan sa mga Muslim na dapat, huwag natin gawin yung mga gawain ng hindi mga Muslim. Gagayahin natin. Yung mga ginagawa yung ngayon, saan nila kinuha yung rally na yan? Demonstration na yan? Pagsusunog, pangungutya, pambabastos. Ang propeta, hindi ganyan ang kanyang pagbalik sa tao. Kung talagang digmaan, digmaan. Pero kung hikmah, iba ang hikmah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iba ang hikmah ng Islam. Iba ang hikmah ng Islam. So kaya yan, upang makamit natin ang malaking reward na pinangako sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manatili tayo sa kanyang din, sa kanyang sharia, sa kanyang kitab at sa sunod ng propeta. Huwag tayong lalabas. Huwag tayong gagawa ng hindi pamamaraan ng Islam. Huwag tayong kukuha sa kanilang pamaraan. Ay mga rally na yan, mga demonstration na yan. Saan galing yan? Sa propeta, sa mga sahaba, sa mga ulama? Galing yan sa mga kupar. Magsasalita ng mga masasama. Hindi yan galing sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan galing sa mga, yan ay galing sa mga kupar. Pangalawang hadith sabi rito, wapihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu anil jum'ah man kana qablana faqana lil yahudi yawmus sabt wa lin nasara yawmul ahad faja'a Allahu bina fahadha lil yawmul jum'ah wa kadhalika hum tabaun lana yawmul qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamah. Ito na naman ang isa sa mga padila o superiority ng umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauna ang mga Yahud pinagkaloob sa kanila ang yawmal sabt, ang araw ng Sabado. At ang mga Nasara pinagkaloob sa kanila ang yawmal ahad. At nung panahon nila, alam natin na ang pag ipinagkaloob ang araw ng ibada, halimbawa Jumaa o Yawmal Sabt, araw ng Sabado o araw ng Yawmal Ahad, pinagbawalan talaga silang gumawa ng sa dunya. Kaya ang mga Yahud, kapag sila ay sumuway, sila ay gumawa ng umur ng dunya, halimbawa tijara, katulad ginagawa ng pangingisda, yung mga sumuway sa kanila ginawang unggoy. Ginawa sila unggoy dahil sa pagsuway, pinagbabawalan sila, sabi sa mag-concentrate kayo, mag-focus kayo sa ibada. Inilaan talaga sa kanila ang Yawmal Sabt para mag-ibada. Pinagbabawalan sila magtijara. Huwag gumawa ng anumang uri ng umur sa dunya. Ganon din ang mga Nasara, pero pagdating sa umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagkaloob sa atin ang Yawmal Jum'ah. Ang Yawmal Jum'ah, ito ang pinakadakilang araw sa lahat. Pinakadakilang araw sa lahat na pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Allah subhanahu, mayroong sura sa Quran mismo ang title Yawmal Jum'ah, Surah Al-Jum'ah.
Ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya li salatil yawmal jumu'ah fas'au ala dzikrillah wa darul bai'. Dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. So ilan tayo kapag dumating mismo yung time ng sala ng Jumu'ah o talagang mag-adana ng Jumu'ah, iwanan natin ang lahat. Pero pinapahintulutan pa rin tayong gumawa ng tijara sa time ng bago magsara ng Jumu'ah at pagkatapos ng Jumu'ah. Pero ang pinakamaganda talaga dyan, may mga hadith na ibig sabihin recommended o mustahab na agahan natin talaga ang pagpunta sa masjid. Dahil may nabanggit sa hadith na limang padila o superiority doon sa mga Muslim o yung Muslim na mauna na pupunta sa masjid. Halimbawa, yung unang grupo na makakarating sa masjid ng una ay para siya nag-sacrifice ng badan. Ang ginamit dito ng Rasulullah ay badan, ibig sabihin dito ay camel, yung pinakamalaking katawan. Marami siyang laham. Pangalawa ay bakar. Pangalawa ay yung para siya nag-sacrifice ng baka. Pangatlo ay yung pangatlong grupo na ay yung para nag-sacrifice ng kabsa, ng tupa o kambing. Pang-apat, para nag-sacrifice ng dajjaj. At panglima ay parang nag-sacrifice ng bait, ng itlog. So yan ang nabanggit sa hadith. Ibig sabihin, ang padila ng Salatul Jumu'ah, pag-attend sa Salatul Jumu'ah, the more na maaga tayo, ibig sabihin, ini-encourage tayo na agahan natin na napakalaki ng ating gantimpala. Kahalintulad ng ikaw ay nagkatay o nag-sacrifice ng mahalagang uri ng sacrificial animal. Alam naman natin ang reward ng pagkakatay. Ito itinambal pa sa sala. Pasalli li rabbika wanhar. Ikinabit o laging sinasama sa sala. So ang Yawmul Jumu'ah, ito ay napakaraming mga padila na at sa time na yan, merong talagang time na mustajaba ang ating dua. So maraming akwal ang mga ulama, nasabi ng iba, ang pinakapadila niyan ay magmula ng kapag dumating ang imam sa mimbar hanggang sa pagkatapos ng sala. Sa iba naman, sabi ng iba, magmula ng pagdating ng imam hanggang sa lumabas sa mga tao. Iba naman sabi hanggang sa matapos ang Jumu'ah o kaya naman hanggang sa Maghrib. Merong iba nag-uumpisa yan talaga mismo sa ng Jumu'ah sa gabi ng Yawmul Khamis. Maraming mga pero nabanggit napakaraming mga padila ang dua sa Yawmul. Pero ang pinakamaraming preferable na akwal ng mga ulama ay pag-upo ng imam pagtayo ng imam pagdating ng imam sa mimbar. Pagdating ng imam sa mimbar. Pagkatapos sabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kadhalika hum tabaun lana yawmal qiyamah. At sila ay susunod sa atin sa yawmal qiyamah. Nahnul aqiruna min ahli dunya. Ang Yahud at Nasara o mga nauna mga nasyon, sila ay nasa likuran ng mga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa yawmal qiyamah. Pagkatapos sabi niya, tayo ay huli na dumating dito sa dunya, min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamah. At tayo ay mauna sa yawmal qiyamah at sila ang maraming maakwal dito na sila ay unang-una sa yawmal qiyamah, maaring mauna pa silang pumasok sa Jannah. Sila ang unang mga hukuman. So yan ang mga padila at napakarami pang mga padila na nabanggit sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ibig sabihin, ang mga dumating sa ating mga karangalan na pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag dumarating ang panahon na yan, wag nating sasayangin. Wag nating sasayangin. Ano ba? Mga sala, magmula umaga hanggang hapon. Mga siyam, umrah. Sabi nga doon sa Jumu'ah, al-Jumu'ah ila al-Jumu'ah kaparatun lima bainahuma. Jumu'ah. Nabanggit dito na Jumu'ah. Ang Jumu'ah at saka susunod na Jumu'ah, kapag marami tayong ginawa na kabutihan, o pag-attend natin sa Salatul Jumu'ah, binubura ang mga nasa pagitan nito. Inshallah, titigil tayo sa pangalawang hadith, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.
Mm-hmm.